Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kanina nga ay natanggap ng Los Angeles Lakers ang masakit na talo kontra sa Denver Nuggets na nagtapos sa buzzer beater ni Jamal Murray. At matapos nga ang game ay nagiinit ang ulo ni Anthony Davis at ni LeBron James. Sinisisi nga ni LeBron ang mga officials at walang kwenta nga daw ang replay center. Para saan pa nga daw ito kung hindi naman ito may tatama ang mga maling tawag? Halata nga daw na tinamaan sa mukha si D'Angelo Russell. Ginawa niya din na example ang ending ng game ng Knicks at ng Sixers kung saan hindi natawagan ng foul si Maxey kahit na mukhang foul naman talaga ito. Napamura na lang nga si LeBron mga kaibigan at hindi niya talaga maintindihan ang ginagawa ng mga tao sa replay center. Habang si Anthony Davis naman ay pinapa-explain sa kanya kung ano nga nangyari sa final possession. Ang sinabi niya lamang ay pumasok ang tira ni Murray sabay bagsak ng mikropono at walkout. I mean, gets mo nga si Davis. Almost perfect game nga nilaro mo, scoring 32 points, grabbing 11 rebounds and shooting 14 of 15 sa field. At lahat ng yun ay nabaliwala lamang dahil sa buzzer beater ni Jamal Murray na naganap sa harap niya pa mismo. Habang ang pahayag naman ni LeBron ay humahakot nga ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans. May mga nagsasabi na mali talaga ang tawagan sa ibang sitwasyon, ngunit may iba din naman na nagsasabi na may 20-point lead nga daw sila at hindi nila ito inalagaan. At andun din ang pagkakataon na lumamang sila ng 3, ngunit nagbintis ang kanyang wide open look sa 3 points at early nga ito sa shot clock kaya naman nabigyan pa ng pagkakataon ng Denver Nuggets na mag-run pa ng double pick without calling a timeout to end the game at the buzzer. Kayo ba mga kaibigan, ano bang opinion nyo dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. Bukod nga sa Los Angeles Lakers, kanina ay natanggap din ng Philadelphia 76ers ang masakit na talo kung saan nakagawa ang New York Knicks ng 8-0 run sa last 28 seconds ng game to steal the win from the Sixers. At pag-usapan natin si Joel Embiid. 2 months ago lang nga ay nagkaroon siya ng injury na torn meniscus na kinailangan operahan. Noong game 1 ay bumagsak siya. No contact, sadyang bumigay lang nga ang kanyang surgically repaired knee. At sa game naman kanina ay may kita nga natin na hindi talaga siya mobile. Hindi nga niya magawang tumakbo ng diretso. Gusto niyang tumakbo ngunit ayaw nga ng kanyang tuhod. Nagtala pa din siya ng 34 points, 10 rebounds and 6 assists. At patunay lamang ito ng kanyang galing. Ganun pa man, worth it pa nga ba ito? Hanggang saan ba aabot ang Sixers kasamang Embiid na hindi makatakbo? Kakayanin niya ba na maglaro ng ganito hanggang sa finals kung ito man ang goal nila? Dahil hindi nga gagaling ang tuhod niya hanggat hindi ito napapahinga ng matino. At ngayon ay sumusugal siya sa kanyang sarili. At ang nakataya dito ay ang kanyang career. Tila ba kailangan niya na mamili kung ipagpapahinga na niya ang season na ito o kaya naman itutuloy niya pa din ang laban kahit na iika-ika na siya at nandun nga ang risk na mas lumala pa ang injury niya sa tuhod na alam naman nating lahat na delikado. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na magpahinga si Joel Embiid o tuloy pa din ang laban?